Mga kwento ni Fermo. Mahalaga ang pakikisama, lalo na sa mga kapitbahay o sa kahit na sinong tao, mapakababaryo man o hindi. Pero hindi lahat ng taong pakikisamahan mo ng maayos. Asahan mong ganun din ang ibabalik nila sa'yo. Kaya kailangan din talagang matuto kang kumilati sa mga taong pakikisamahan mo, lalong-lalo na sa mga kababaryo at sa mga bagong kapitbahay. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bartolome. Tulumin na lang, taga-Capiz. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay matagal nang nakalipas. Isang beses noon, abala ako sa ginagawa noon sa loob ng bahay. Nung marinig ko ang boses ng kaibigan kong, tinanong ang aking ina kung nasaan ako. Saglit na itinigil ko ang ginagawa at dumungaw na muna sa bintana. Tinanong si Paking kung ano ang kailangan niya at bakit ang aga-agay nasa labas na naman siya. "Anak ng Pating Katulume, nandyan ka lang pala." Humingi ito ng pahintulot sa aking inang papasok siya sa loob ng bahay. Hindi pa man nakatango si Nanay Nida ay dire-diretso nang pumasok ito sa loob. Marahan niya akong binatukan sa ulo pagkalapit nito. "Aray ko naman, Paking! Bakit naparito ka? Anong sadya mo? Kasi par, nabalitaan mo ba yung namatay dun sa kabila? Sa kabilang baryo? Ano meron dun sa namatay? Kamag-anak mo?" "Hindi. Katrabaho ko yun. Nagulat na nga lang ako nang mabalitaan kong namatay na pala eh." Hindi mo naman pala kamag-anak eh. Anong problema dun kung namatay na yung tao? Sa gusto na siguro matulog nang walang gising-gising eh. Umiling-iling siya't nagwika na noong huli niyang nakasama sa trabaho ang lalaking yun. Malakas pa naman umano. Mukhang walang iniindang sakit o problema. Masaya pang araw at masiglang-masigla kong kumilos. Kaya nagulat na lamang ito nang biglang ibinalita ng mga katrabaho niyang wala na ito. Sa tono ng pananalita ni Paking ay parang may alam siya kung ano ang ikinamatay ng katrabaho niya. Tinanong ko siya kung may alam ba siya tungkol sa pagkamatay nun. Kako, hindi kasi ako masyadong nakikiusisa sa mga usap-usapan ng kapitbahay namin. Sinabi ni Paking sa akin na may nakaaway daw ang katrabaho niya. Tinambangan ito sa liblib na daan at hindi kalaunan nga'y pinagsasaksak. Base na rin sa nasagap niyang balita nun. Grabe na talagang panahon ngayon, no? Ngayon ngingiti-ngiti ka pero bukas makalawa. Hindi mo alam katapusan mo na pala. Oo nga pre, kaya dapat talaga magdoble ingat tayo. Tsaka huwag masyadong maging magaspang yung ugali para hindi mapadali yung buhay. Ang kwento pa ng kaibigan ko, Sir Seth. May pagkamagaspang nga raw talaga ang pag-uugali ng katrabaho niyang yon. Kung makapagsalita kasi ay walang pakundangan at walang pakialam kahit na nakakasakit na ito ng damdamin. Maraming ang nakaalitan ng taong yon sa trabaho dahil napakatabil umano ng bunganga. Pero pinagbibigyan lang. Ay lang ang masama. Siguro baka hindi nakapagtimpihan kung sino man yung nakaalitan nun. Nagtaka ko sa sumunod na sinabi ng kaibigan ko. Dahil ayon sa kanya, nung makuha na umano ang bangkay ng katrabaho niya, wala na umano itong lamang loob at parang hindi raw kutsilyo o itak ang pinangsaksak nun. Parang nakipagbakbakan umano yon sa isang mabangis na hayop na meron umanong matutulis na kuko. Marami daw kasi mga kalmot ng lalaki at batay na rin sa sinasabi ng mga nagtatrabaho sa barangay na tumingin doon sa bangkay. Napakunot noon naman akong tumingin sa kanya.
at nagsabing ano na naman ang ibig niyang sabihin, na hindi tao ang pumatay sa katrabaho niya. Nakibit balikat naman ang kaibigan ko at nagwikang samahan ko daw siya mamayang gabi na pumunta sa Karatig Sitio o baryo para makilamay. Nagwika siyang hindi niya alam at hindi siya sigurado kung sino o ano nga ba ang pumatay sa katrabaho niya. Ang sabi-sabi kasi ay aswang ang pumatay doon. Pero hindi siya gaanong naniniwala sa sabi-sabi na yon. Kung gusto ko raw ay pumunta kami sa burol mamayang gabi. Makilamay at para makita ko na rin ang bangkay na sinasabi niya. Sumang-ayon ako sa suggestion niya at sinabihan na rin siyang isama na namin ang dalawa pa naming kaibigan na sina Leo at Arturo. Tumango siya at nagsabing dadaanan niya na lamang umano ako mamayang gabi. Mga bandang 7:00 daw kami pupunta para pagdating sa burol. Marami-rami ng tao. Sige par, walang problema. Hintayin na lang kita dito mamaya. Daanan mo na rin yung dalawa. Oo, huwag ka mag-alala. Ako na yung bahalang magsabi sa kanila. Matapos naming makapag-usap ay nagpaalam na rin si Paking. Sakto namang pag-alis niya ay siyang paglabas ng kapatid kong buntis mula sa kusina. Narinig niya pala ang usapan namin tungkol doon sa namatay na katrabaho. Tinanong niya ako kung totoo ba ang narinig niyang aswang ang pumatay doon sa katrabaho ng kaibigan ko. Sasagot na sana ako pero hindi na ako nakapagsalita pa. Dahil sa biglang sumabat ang aming inang kakapasok pa lamang at nagsabing nabalitaan niya rin umano ang tungkol doon sa namatay ngang taga-Karatig Sitio. Sinabi niya pang marami nga ang nagsabing hindi tao ang salarin. Dahil grabe kabrutal ang nangyari doon sa taong pinatay. Kung hindi tao ang pumatay doon sa nakitang bangkay, Nay, ano? Nagtatakang tanong ng kapatid ko noon. Hindi ko alam, pero base sa mga naririnig kong usap-usapan dyan sa labas, aswang daw. Ang sabi inabot raw ng madaling araw sa kalsada pa uwi sa bahay nila. Lasing na lasing. Nagkataon pang liblib yung daanan ng taong yon. Kaya't ayon, tinambangan. So sinanay talaga, nagpapaniwala ka na naman dyan sa aswang-aswang kuno na yan. Ani ni Ate Amanda. Umaktong pipingutin na sana ni nanay ang kapatid ko pero mabilis na nakailag si ate nun. At natatawang nagwikang lalabas na daw muna siya at may bibilin lamang siya sa may tindahan. Sandali lang ate, antayin mo ako. Sasabayin kitang pumunta dun sa tindahan at may bibilin din ako. Nung nasa tindahan na kami at kasalukuyan nang nagtitingin ng bibili ng kapatid ko. Lumapit sa kanyang matandang kubang si Mang Pablo. Mukhang bibili din. Tumabi na muna ako para hindi magitgit ang kapatid ko. Dahil sa parang madaling-madali yung matanda Wala itong pakialam kahit na makasagi man siya. Narinig ko pa yung pag-ungot ng kapatid ko at nagreklamo siya sa matanda at sinabihan itong maghinay-hinay gawa ng natapakan na nito ang paa niya sa kakamadali. Tinapunan lang naman siya nito ng tingin. Pagkatapos ay tumingin na sa harapan ng tindahan. Ilang sandali pa ay napapansin kong kanina pa panay ang pagsipat ng matanda sa tiyan ng kapatid ko. Para bang may kakaibang pagkislap sa mga mata niya tuwing napapatingin doon. Alam mo yung parang manyakis na may tinitingnan doon sa katawan ng kapatid ko. Ganon. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba yun o ano. Pero ayun nga, unang naisip ko baka manyak itong matandang ito. Isa pa, Sir Seth. Medyo weirdo kasi talaga itong si Mang Pablo Tapos may usap-usapan pa na aswang yung asawa niya. At nung namatay itong misis niya, lumipat itong si Mang Pablo sa paanan ng kakahuyan. Parang siya daw yung sumalo. Nambibiktima pa daw ito pero sa mga karatig lugar lang. Pero ang hindi ko maintindihan bakit ganun siya makatitig kay Ate Amanda nun? Nako naman Mang Pablo. Mukhang hindi nyo yata nakikilala yan Kababaryo lang natin yan. Huwag mong pag-isipan ng hindi maganda Kung makatitig ko,
Tanda-tanda mo na eh. Napalingon ako sa taong nagsalita mula sa likuran ko. Si Mang Dudoy palang nagsalita. Tila nagulat din ang matanda sa biglaang pagdating ni Mang Dudoy at walang sabi-sabing naglakad na yun papalayo sa tindahan. Pero bago pa man tuluyang makalayo ang matanda, sandali muna itong tumigil sa paglalakad at tinitigan ng masama si Mang Dudoy. Tapos ay tumingin din sa kapatid ko. Pag-ingatin mo yung kapatid mo dun sa matandang yun eh. At alam mo naman kung anong usap-usapan patungkol sa taong yon. Tinapik ako ni Mang Dudoy ng 3 beses sa balikat nun. Pagkatapos ay bumili lamang si Mang Dudoy ng sigarilyo. Si Ate Amanda naman ay wala itong pakialam kung ano ang nangyayari sa paligid. Basta siya sige lang ng pamimili ng mga gulay at manggang hilaw. Nga pala Sir Seth, itong si Mang Dudoy ay bagong kapitbahay namin. Siguro mga 4 o 5 buwan pa lamang itong naninirahan sa baryo. Pero kahit bago pa lang, napapansin kong parang ang init-init ng dugo niya palagi kay Mang Pablo. Wala kasi itong ibang bukang bibig kundi si Mang Pablo. Tuwing nakakausap niyang aking ama. Palagi niyang binabanggit na aswang nga raw si Mang Pablo noon. Dahil minsan ay nakita niyang naglalakad sa kalsada ng madaling araw ang matanda. At may bahid umano ng dugo ang damit niya. Siguro, mga 3:00 na madaling araw umano yon. Nung masilip niya mula sa bintana ang pagdaan ng matandang ito. Nagising daw kasi siya ng mga oras na yun dahil sa walang tigil na nagtatahulan ng mga aso ng kapitbahay. Kaya't siya umano ang makakapagpatunay na aswang ang matandang ito. Kahit nabantog sa baryo namin ng matanda ay hindi pa rin naniniwala si tatay noon. Ayon naman kay tatay, sa tinagal-tagal na raw na naninirahan ni Mang Pablo sa baryo, ay wala pa namang nakakapagpatunay na aswang talaga ito. Yun bang tipong makita talaga yung pagpalit anyo ng matanda bilang aswang. Wala pang nakakapagturong may makakita ng ganon. Kaya walang basihan para maniwala siya. Yung tungkol naman sa sinabi ni Mang Dudoy na nakita niya ang matandang kubang naglakad ng madaling araw. Baka may importante lamang umanong ginagawa sa labas o kaya naman ay may pinuntahan at inabutan ng ganong oras. Kumbaga, wag daw kaagad husgahan ng matanda dahil mukha naman itong mabait at sa pagkakaalam ni tatay, ni isa sa mga kababaryo ay wala pa itong nakakaaway. Dahil nga sa ganong pag-iisip ng aking ama ay idinidikdik ko rin sa aking isipang walang mali kay Mang Pablo. Hindi totoo ang mga sinasabi ng kababaryo naming aswang siya. So bali ayun na nga. Pagbalik namin sa bahay ni Ate Amanda ay biglang sumama ang pakiramdam ko. Sumakit ang ulo at ang bigat-bigat ng pakiramdam ko at para akong lalagnatin noon. Nang araw na yon ay ipinagpahinga ko na lamang ang masamang nararamdaman. May lakad pa naman kami sa kinagabihan ng mga kaibigan ko. Kinahapunan, kahit na masama ang pakiramdam ay nagpaalam na ako sa aking ina. Nagpaalam ako kay nanay at pumayag naman ito. Kinagabihan, ay nga, natuloy na kami sa paglalakad noon. Habang naglalakad kami palabas ng baryo, nakasalubong namin si Mang Dodoy. May bitbit itong plastik na sa palagay ko ay karne ang laman nun. May kulay pulang likido pa ang pumapatak mula sa plastik. Noong mga ilang hakbang na lamang ang layo ng matanda sa amin ay huminto ito at nagtanong kung saan kami pupuntang magbabarkada. Pupunta po kami sa burol ng katrabaho ni Paking. Bakit niyo na itanong, Mang Dodoy? Hindi ko kasi makuha kung bakit sa kauna-unahang pagkakataon. Nagtanong siya ng ganon. Ngumisito at nagwikang wala naman umano. Naitanong niya lang dahil sa gabing-gabi na raw at nasa labas pa kami ng bahay. Mag-iingat kayo sa pupuntahan ha. Alam niyo naman yung bali-balitang may aswang dito, di ba? Baka mapano pa kayo rin sa daan at malaki pa naman ang buwan ngayon. Wag mo kayo mag-alala, Mang Dodoy. Palagi kami mag-iingat. Tsaka hindi totoo yung aswang-aswang na yan. Sumigunda naman si Arturo sa sinabi ni Leo.
Sinang-ayunan nito. Isa pa, kung sakali mang totoo ito at magpakita daw, siya na ang bahala makipagsagupa dito. Sabay nagkatawanan pang dalawa na animoy nang aasar lang. Napansin kong sumeryoso ang mukha ni Mang Dodoy. Pero noong maramdaman itong nakatingin ako sa kanya, ngumiti ito at muli kaming binili ng lumakad na't mag-iingat. Naway wala o manong masamang mangyari sa pupuntahan namin at sana'y hindi magpakita sa amin ang aswang na tinutukoy niya. Kabilugan kasi umano ng buwan at kalakasan umano ng mga aswang. Nang medyo nakalayo na si Mang Dodoy, sa hindi malamang dahilan ay bigla ko na lamang naisip si Mang Pablo noon. Yung matandang kuba. Hindi naman siguro. Baka nagbibiro lang si Mang Dodoy. Wika ko pa sa isipan ko. Habang naglalakad kami ay hindi pa rin matapos-tapos ang usapan nila patungkol sa sinasabi ng matanda. Kataka-taka kasing biglang pagpansin sa amin kanina ng matanda at nagtanong pa talaga. Alam mo, hindi maganda yung kutob ko dun kay Mang Dodoy, no? Parang baliw no? May isaltik. Kung ano-ano na lang yung sinasabi. Hayaan mo na. Baka nalipasan lang ng gutom yon. Kaya kung ano-ano yung mga lumalabas sa bibig niya. Muli ay nagkatawanan na naman sila bago iniba ang kanilang usapan. Pinag-usapan nila ang tungkol sa katrabaho ni Paking noon. Nakikinig lamang ako sa usapan nila, Sir Seth. Hindi sumasabat. Hindi pa rin kasi maganda ang pakiramdam ko noon. Maya-maya pa ay narinig ko pang nagwika si Paking na baka aswang nga raw talaga ang pumatay sa katrabaho niya. Sumingit ako sa usapan at nagwikang wag na nilang pag-usapan ang tungkol sa aswang. Nakakarindi pakinggan. Kasi naman paring Tolome Isipin mong maigi May tao bang kayang pumatay ng ganun kabrutal? Base lang rin naman sa mga nakuha niyang impormasyon tungkol sa pagkamatay ng katrabaho niya ang sinasabi sa amin. At dahil nga hindi lamang iisa ang nagkwento sa kanya ng ganon, kaya't parang gustong-gusto niya ng paniwalaang hindi nga normal na tao ang may gawa nun. Nako, itigil mo na yung sinasabi mong aswang-aswang at kinikilabutan ako. Masyado kang nagpapaniwala. Sino ba naman kasi ang hindi maninindig ang mga balahibo, Sir Seth, sa mga maririnig mo na sinasabi ni Paking? Ganda wala anumano ang lamang loob ng bangkay at hindi yun mahanap-hanap ng mga nag-aasikasong tauhan sa barangay. Hindi ako sanay sa mga ganoong klaseng usapan, kaya't hindi ko maiwasang kilabutan at magtaasan ng mga balahibo sa batok. Makalipas nga ang ilang minutong lakaran ay natanaw ko ng sitio na pupuntahan namin. Kaya naman nagmadali na kaming maglakad ng mga kaibigan ko. Salamat naman at nakarating na rin tayo sa wakas. Nang naroroon na kami sa parte ng medyo matalahib, may mga nagtataasang niyog at mga punong kahoy na may mga nakasukbit na baging at mga puno ng saging. Pinagmadali kaming maglakad ni Paking noon. Kagad kaming sumunod para makapasok na kami kagad sa sitio bago pa mag-alas 8. Usapan kasi naming magkaibigan na mga 2 oras lamang kami sa lamayan. Uuwi na rin dahil may pasok pa kami sa trabaho kinabukasan. Pero sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, ay nakakaramdam na ako ng kakaiba't muli na namang nanindig ang mga balahibo ko sa batok. Sandali akong huminto sa paglalakad at nagpalinga-linga sa paligid nun. Pakiwari ko kasi may mga mata ang nakatingin sa amin nun. Nagulat pa ako at napaigtad nang bigla na lamang hawakan ni Paking ang balikat ko at tanungin kung ano daw ang ginagawa ko at bakit ako huminto sa paglalakad nun. Langya ka! Bakit ba lagi-lagi ka nalang nanggugulat Huwag kang makahawak-hawak dyan sa balikat ko. Inis kong wika kay Paking. Namura ko pa siya nung wala sa oras nun. Natawa naman ang kaibigan ko at nagsabing kasalanan niya ba raw kung ipinanganak akong magugulatin. Ilang sandali pa ay may natanaw kong lalaking naglalakad pa sa lubong sa amin noon. Nakayuko lamang ang taong yun habang naglalakad.
Si Mang Dodoy ba yun? Tanong ko sa mga kaibigan ko. Saglit ko silang tiningnan habang tinuturo ang taong pasalubong sa amin. Sino? Si Mang Dodoy? Asan? Timang ka na yata. Wala naman tao dyan sa tinuturo mo ah. Nasabihan pa akong baka gutom lang daw ako kaya kung ano-ano na lamang ang nakikita ko. Dahil sa wala naman silang nakikitang tao doon sa lugar na yon. Noon ngang binalikan ko ng tingin ng taong nakita kong kahawig ni Mang Dodoy. Napakunot ako noon. Takang-taka. Wala na ito. Saglit akong nagpalinga-linga para hanapin kung saan na yon. Tinanong ko pang sarili kung namamalikmata lamang ba talaga ako. Patuloy lang namang nag-uusap at nagtatawanan ng mga kaibigan ko. Pero wala pa mang ilang segundo. Kapwa kaming natigilan sa paglalakad at sabay-sabay pang nagkatinginan. Nang makarinig na kami ng mahinang ingay ng hayop mula sa kung saan nun. Kaparehong kapareho yan sa ingay ng pato. Sa simula ay malakas pa ang ingay na naririnig namin. Pero hindi kalaunan ay pahina na yun ng pahina, na halos bumubulong na lamang yun sa tenga. Nagtanong pa si Leo kung ano ang ingay na naririnig namin nun. Sumagot naman ako't nagwikang hindi ko alam. Dahil maging ako man, ngayon ko lang din narinig ang huning ito. At aaminin kong ginabangan ako ng kilabot sa buong katawan. Napapalatak naman si Paking at sinabihan kaming dalian na daw namin ang paglalakad. Malakas ang kutob niyang hindi ordinaryong hayop ang naririnig naming nag-iingay noon. Kanina, magmula doon sa bungad ng daang wala ang kabahayan, ay nakaramdam na umano siya ng kakaiba. Kaya alam niyang kanina pa may nakasunod sa amin. Nagmadali na kaming maglakad. Pero makaraan ng ilang minuto nun, sa hindi malamang dahilan, parang pinaglalaruan kami ng kung sino. Kanina pa kami naglalakad pero hindi pa rin namin marating-rating ang bungad ng sitio. Binabagat ata tayo ah, sambit ni Paking. Bagat? Ano bagat yung pinagsasasabi mo, tol? Gutom ka ba? Kung ano-ano na lang yung pinagsasasabi mo. Pwede ba, Leo? Manahimik ka na lang. Napakamadakdak mo. Kita mo na ngang may kakaiba nang nangyari sa atin eh. Sige ka pa rin ng ngalngal dyan. Kinakabahan na ako nun. Kahit na kalalaki kong tao ay nakaramdam talaga ako ng takot. Idagdag pang habang lumilipas ang ilang minuto. Mas lalo nang sumasama ang pakiramdam ko. Parang sasabog ang ulo ko dahil sa sobrang pananakit at nakakaramdam na ako ng pagsusuka nun. Dahil sa ayaw ko makadagdag alalahanin sa mga kaibigan ko kaya't sinarili ko na lamang ang masamang pakiramdam. Magsasalita pa sana si Leo ng walang ano-ano eh. Bigla na lamang may humarang sa daraanan namin. Nung una, akala ko kalabaw yon. Pero habang tinititigan ko ito ng matagal, malaking aso. Naninilaw at nagbabaga ang mga mata. Mahaba ang mga paa sa bandang puwitan ng asong yon. Na ang sabi pa sa amin ni Paking, Sigbi numano. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala kanina pa ako hindi mapalagay. Mukhang kanina pa nakasunod sa atin yan eh. Naghahanap ng tamang pagkakataon. Kasabay ng pagtunog ng sigbin na yon, may humuning wakwak. At sa isang kisap mata lamang ay may natanaw na akong matandang lalaking nakatayo sa gilid ng asong may nagbabagang mga mata. Halos sabay-sabay pa naming magkaibigang naibulalas ang pangalan ni Mang Dodoy. Kamukhang kamukha talaga ni Mang Dodoy nun. Naloko na. Nabudol yata tayo ah. Hindi si Mang Pablo yung aswang? Si Mang Dodoy? Ilang sandali pa'y halos sabay pa kaming sumigaw ng mga kaibigan ko at kasunod nun ay nag-uunahang kumaripas ng takbo pabalik sa pinanggalingan.
habang nagsisisigaw ng aswang. Malinaw sa aming aswang si Mang Dodoy. Dahil na rin sa kaanyuan nito, bago kami nagsipagtakbuhan. Panay naman ang pagmumura ni Paking habang nag-uunahan kami sa pagkaripas ng takbo. Sa totoo lang, kung bakit mas pinili na lamang namin ang tumakbo pabalik. Dahil hindi kami pwedeng magtatapag-tapangan ng mga oras na yon. Wala kaming dalang kahit na anong armas o matulis na bagay na pwedeng ipanglaban doon. Sa pagpapatuloy nga ng pagtakbo namin, ay rinig namin ang huni ng wakwak at ang malakas na pagpagaspas ng mga pakpak nito. Maging ang tunog ng sigbin na parang pusa o aso na umaangil at ang mga yabag ng paa na hindi nakaligtas sa pandinig ko noon. Yung gabi na yun ang isa sa mga katakot-takot kong karanasang hinding-hindi ko talaga malilimutan. Halos hindi ko na nga naramdaman pang lumalapat ang mga paa ko sa lupa dahil sa bilis ng pagtakbong ginagawa ko. Hindi naglaon ay narating na namin ang mga kabayan. Humingi kami ng tulong sa mga taong nakita naming nag-umpukan sa gilid ng daan na nun. Nagulat naman ang mga ito na makarinig ng huni ng wakwak. Agaran kaming pinapasok sa loob ng bahay at ang iba naman ay kanya-kanyang nagsipagkuhaan ng itak at iba pang matutulis na gamit doon. Hinabol nila ang kung anong humahabol sa amin. Pagkapasok namin ay doon na nga kami nagkwento kung anong nangyari. Ayon pa nga sa mga taong nagmagandang loob na tulungan kami, may nambabagat daw talagang aswang sa daanang napuntahan namin. Nitong mga nagdaang buwan lang umano ay nag-umpisa ang mga pambabagat na yon. At doon rin nakita ang bangkay ng katrabaho ni Paking. Ang sabi pa, kaya nga raw ang mga kababaryo nilang pumupunta sa sitio ay palaging may dalang luya sa bulsa. Nang sa ganoon ay makaiwas sa pambibiktim at pambabagat ng nilalang. Sobrang dilim at walang kabayan talaga kasi ang daanang yon. Kaya't pinamumugaran ito ng mga hindi kaaya-ayang nilalang. Sabi nyo, namukaan nyo yung aswang. Kilala nyo? Si Mang Dodoy po. Sigurado akong si Mang Dodoy yung nakita namin. Hindi ako pwedeng magkamali. Muling nagtanong ang mga matatanda kung alam ba raw namin kung saan nakatira ang matandang aswang na tinutukoy ni Leo. Tumango naman si Leo at agarang sinabi niya kung saan nakatira si Mang Dodoy. Pagbalik ng mga kalalaki ang humabol dun sa nilalang. Ang sabi nila ay naabutan nila pero napatamaan lamang umano. Nasugatan daw nila ito nung batuhin yun ng itak ng isa sa mga kasama nila. Bumaling sa amin ang matandang si Mang Abok. Kaya't nagkatinginan din kami ng mga kaibigan ko't tila nahuhulaan na ang gustong ipahiwatig sa amin ng matanda. Hindi nga kami nagkamali, Sir Seth. Dahil ng gabing yon ay nagsuhestyon sa amin ng matandang si Mang Abok na samahan namin silang puntahan ang bahay ng taong pinaghihinalaan naming aswang. Wala na nga kaming sinayang na oras nun. Agad-agad na sinamahan namin sila. Nang makarating na kami sa bungad ng baryo, nagulat pa ang mga kababaryo naming magkaibigan na makita nila ang 5 kalalakiang kasama namin at kabilang nga doon si Mang Abok. Dali-daling lumapit sa amin si Aling Soledad at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi ko sa kanilang hinarangan nga kami ng aswang noon at ikinuwento pang ibang detalye. Sumunod na nga siya sa aming pumunta sa bahay ni Mang Dodoy noon. Nang makarating na kami sa bahay ng matanda, nadatnan namin si Mang Pablo at si Mang Dodoy na nagdudumugan. Nasa nakakapangilabot na kaanyuan si Mang Dodoy na halos mapuno na ng balahibo ang buong mukha niya. Samantalang ang matandang kuba naman ay nakita kong may hawak-hawak na itak nun. Kaagad na sumaklolo kay Mang Pablo ang kasama naming mga kalalakihan. Nagkasigawan na, dahilan para maglabasan ang mga kababaryo namin sa kani-kanilang bahay para makiosyoso. Hindi
Hindi na kami tumulong pang makipagharap doon dahil ayon kay Mang Abok, panggulo lang daw kami't hindi nakakatulong sa gagawin nila. Makaraan ng ilang minutong pakikipagharap dito sa matandang ito. Nakatakas yun, papunta sa likuran ng bahay. Pero magpaganon pa man, bigla namang tumakbo itong si Mang Abok at talagang hinarangan doon sa likurang bahay ang tumatakbong nilalang na yon. At sinalubong yun ng saksak sa dibdib, gamit ang punyal na hawak-hawak niya. Nagwala ang nilalang na yon. Nagawa pa nitong kalmutin si Mang Abok at umano'y itulak ng napakalakas. Napuruhan man ay paika-ika itong tumakbong palayo. At ang mas magtataka ka, kahit na ganon at sugatan, napakabilis pa rin niya. Doon napatunayan ng mga kababaryo namin na hindi si Mang Pablo ang aswang. Si Mang Dodoy na siyang nagpakalat na itong si Mang Pablo ang aswang nga sa lugar. At kaya umano na abutan namin si Mang Pablo sa tahanan ng matandang ito. Ilang araw niya na umanong minamanmanan si Mang Dodoy. Siyempre bad trip siya dun at malakas din umano ang kutob niyang baka ito talagang aswang gawa ng siya lang naman ang bago sa lugar namin. Ay naman kay tatay na kaya pala hindi din maganda ang kutob niya sa matanda. At kahit na anuman ang sabihin nito ukol kay Mang Pablo, ay hindi ka panipaniwala. Malakas umano ang pakiramdam niyang hindi nagsasabi ng totoo ang matandang yon. Isa pa, mas magaan ang pakiramdam ni tatay kapag si Mang Pablo ang kausap niya. Nalaman din namin na kaya pala ipinapakalat ng matandang yon na si Mang Pablo ang aswang. Para dito maibaling ang galit na nararamdaman ng mga taong namatayan ng kapamilya. At isa sa mga dahilan ay para itong si Mang Dodoy ay malayang makapamiktima. At ang ginawa nitong pagtapik sa balikat ko ay isa sa dahilan kung bakit bigla akong nagkasakit nun. Yun rin ang dahilan kung bakit nasusundan kami nito. At ang isa pang maaaring dahilan kung bakit ako ang tinapik. Dahil umano, buntis ang ate ko noong mga panahon na yon. Sa pamamagitan ko umano ay para mamatyagan. Kapag si ate kasing tinapik niya, baka iba'y magiging ibig sabihin sa tingin ng mga tao noon. Dapat talaga'y kinikilala muna natin ang husto ang taong makakasalamuha natin. Lalong-lalo na yung mga bago. Simula nang mawala si Mang Dodoy, tumahimik ng lugar. Nakakapunta na rin kami sa lamay ng katrabaho ni Paking nang hindi nangangambang baka mabagat na naman kami at habulin. Doon naman sa sinasabing Sigbinay, hindi na namin ito muli pang nakita. At walang nakakaalam kung saan na napunta ang alagang Sigbin ng matandang yon.